Praise God. Pwede bang tayo muna tayo mga kapatid? Bago tayo bumasa, ibig ko laging una yung ialay ko muna sa Panginoon ang kaloob niya sa atin na siyang magtuturo, siyang maggagabay kung paano natin mapag-aaralan ang mga bagay na ito. Sabi nga, kailangan tulad ng sabi sa ang pamagat nun, the approach. Kaya kailangan meron tayong tamang approach sa tao, lalong-lalo na sa Diyos. Meron tayong tamang approach sa Kanya. Kung paano tayo tamang lumapit sa Kanya. Maraming lumalapit pero hindi tinanggap ng Panginoon. No? So, i-approach muna natin siya sa pamamagitan ng pananalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, kami pong muli ay dudulog sa iyo. I-approach ka namin. Humihingi kami ng gabay. Sapagkat napakaraming tao ang bumabasa ng Biblia. Maraming nakikinig sa mga homily. Maraming nakikinig sa mga aral. Maraming aral ang lumabas sa sanlibutan. Subalit hindi lahat ng aral ay tinanggap mo. Balit meron kang isang aral, meron kang doktrina na itinuro mo. Itinuro mo sa iyong mga apostol. Itinuro mo sa iyong mga propeta. Na ang iyong mga itinurong ito, kung paano nilang ginanap, at kung paano mong tinanggap ang kanilang pagtuturo, ang kanilang unawa, ganun din po ang gawin mo sa amin sa oras na ito, Ama. Sa pagbabasa namin ng iyong mga banal na salita, ikaw ang magpaunawa, ikaw ang magpaliwanag. Hindi yung karunungan ng tao ang aming matatanggap, hindi karunungan ng tao ang aming magiging basihan namin sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Kundi puspusin mo ng iyong Espiritu Santo ang bawat isa, sapagkat ito ang pangako mo na magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi mo. Ganun po ang mabuting gawin mo sa aming lahat, O Panginoon. Ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mong magiging daluyan lamang ng iyong mga pagpapalang spiritual sa mga darating pong mga oras. Ingatan mo po na makapangusap ng hindi ayon sa iyong kalooban. Yes. I-bless mo ang dilang ito, ang isang maliit na limpak na ito ng laman. Gamitin mo po sa iyong gawain, O Panginoon. I-bless mo ang bawat makikinig, ang bawat tatanggap. Pagpalain mo, O Diyos, sapagkat ito ang pangako mo. Salamat po sa mga kapatid namin na patuloy ding sumusubaybay sa iba't ibang lugar, sa Canada, sa UK, sa Australia, sa US. At sa Pilipinas, O Ama, ang lahat-lahat po nawa na makapakinig nito sa mga nakabakasyon naming mga kapatid at nakauwi sa Pilipinas. Bless them, O Lord God. Nagamitin mo sila mightily sa iyong mga banal na salita, na lumaganap ang katotohanan ng iyong mga banal na salita. Ilapit mo po, O Diyos, ang mga pinili mo sa aming Panginoong Hesus sa iyong mga banal na salita. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, in season and out of season, O Ama, na kami makapag-produce ng fruit ng iyong mga banal na salita. Thank you, Lord God. Napakadakila mo, O Diyos. Anong may balik namin sa iyo sa pagpili mo sa amin bago mo itinatag ang sanlibutan? Kundi ang sabi mo, ialay namin sa iyo a living sacrifice ang mga buhay namin ito, mga katawan namin, holy and acceptable unto God. Ganun po. Baguhin mo ng aming mga pag-iisip, huwag mong iayon sa sanlibutan, O Ama, upang malaman namin ang iyong dakilang kalooban. Yes. Salamat po, O Diyos, sa iyong lahat ng karangalan, kalwalhatian, kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Habang nakatayo tayo, basahin natin yung isang talata na marami palang kapupuntahan ito na kaloob ng Diyos sa atin. No? Matthew chapter 22, verse 14. Ang akala ng marami, kapag maliit na talata, gaano man kaliit, sabi niya, pwedeng i-expound ng Diyos ito. Marami palang nilalaman ang mga bagay na ito. No? So yung maliit, no? Doon pala nalulwalhati yung Diyos, doon sa maliit, no? Yung maliit gagawin niyang great, sabi nga kanina, no? Ang sabi ng isang talatang ito, Matthew chapter 22 verse 14.
Sa Tagalog muna, sapagkat marami ang mga tinawag, datapot kakaunti ang mga nahirang. Sa English, for many are called. So, tinawag. No? But few are chosen. Bakit kaya ang dami? Tinawag na nga, pagkatapos kukunti pa yung, doon sa marami, doon pa kukunti pa yung pinili doon sa marami. So, praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Siya ang magdadagdag ng lahat ng mga bagay sa atin. So, praise God. Ang mga patutuo, no? Actually, naranasan ko rin yun, no? Pero, sabi nga, anong magagawa natin? Magwo-worry ka, may madadagdag ba? Masosolve ba yung problema? Kung magwo-worry ka, no? We don't know the future, but we know who holds the future. No? Kapag ka nandoon ka, so humahawak ng future, why worry? No? Alam nyo, ngayon, nabasa ko sa dyaryo nung kahapon, na yung langis umabot sa $45 a barrel. Mataas pa yan. Nung kami, $10 and $9. So, lahat halos talaga nililinis, lahat ng department. Halos, yung talagang pwedeng pakinabangan na lang ang talagang ititira. So, salamat sa Diyos, pagka nakikita kang pakikinabangan ka, ano man ang gawin, pag ang humahawak sa iyo ang Diyos, wala silang magagawa sa Diyos. No? So, ang kailangan, kilala mo kung sino humahawak sa iyo. Kapag ang humahawak sa iyo, yung tao, pwede kang pabayaan ng tao. Pero pag ang Diyos ang humahawak sa iyo, ba't ka kakabahan? Kapag dumating ang situation na yon, merong nakahanda ang Diyos na mas maganda para sa iyo. Just trust the Lord. Trust in the Lord with all your thine heart. No? Doon sa buong puso mo, pagkakatiwalaan mo ang Diyos. Don't lean unto thy own understanding. Kasi kung yung 19, paano ako ngayon, Panginoon? Paano na kami kakain? Paano mag-aaral yung mga anak ko? Why worry? If God is with you, who will be against you? No? Hawak lahat ng Diyos pagkatapos, no, mag-worry tayo. Kung mag-worry tayo, hindi tayo makatulong magdamag. Pagkatapos kinabukasan, hindi ka pa naman tinanggal sa trabaho, worried ka na. Hindi ka makapagtrabaho ng husto dahil napuyat ka. Di ba? May pangako kasi ang Diyos na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Ang mga pangako ng Diyos hindi nagbago. No? Ang tao magbabago, pero ang Diyos hindi. No? So mga kapatid, trust in the Lord. No? Na paniwalaan na natin ngayon pa lang, hindi tayo gagawin buntot, gagawin tayong ulo. Kasi kung buntot tayo, hindi man lang tayo paniwalaan ng iba. Buntot ka no? Pero kapag ulo ka, nandoon kasi sa ulo ang intelligence. Nandoon yung eyes na nakakakita. Doon ka makakaunawa. At kung nauunawaan mo, nandoon sa ulo ang bibig na maaaring magsalita. No? So, ganun ang gusto nang gawin sa atin. But you must have always the right approach to God. No? Bakit? See? Marami ang tinawag, pero kakaunti, yung napili. Tinawag na yan Pagkatapos, kukunti lang yung napili dun sa maraming tinawag. Right. Wrong approach. Kaya yung exhortation, alam niyo mga kapatid, mapalad yung pinili, sabi, di ba? Mapapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo. So, yung namimili, yung Diyos. Parang unfair naman, no? Pinipili, ikaw yung namimili, tapos pinalalapit mo. Bakit yung iba? Right approach. Mali yung approach. Kaya, ano ba ito? Ang ginawa ng Diyos, doon sa kaisipan niya, sa foreknowledge, kaya ang pamagat nito, predestination by foreknowledge. You are predestinated only, kaya kayo nandito. No? Predestinated tayo na tumanggap ng will never grow old. Will never die. No? Hindi tayo mamamatay, hindi tayo tatanda. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Marami yung pinili, kaya lang, tingnan niyo yung inilabas sa Egypt, sabi nga kagabi, they are 2.5 million. Pero out of 2.5 million,
na lumabas sa Egypt, dalawang lipi lang ang papasok doon sa Promised Land. Doon sa pagpasok sa Promised Land, sa 2.5 million na ito, malaki yung opposition. Yung nag-a-against na, hindi natin sila kaya, mga giant sila, para lang tayong mga tipaklong. Pero si Caleb, at saka si Joshua, hindi, ibinigay na lang Diyos sa atin yan. Para lang silang tinapay sa atin. Pero yung 10, hindi. Ang nakikita nila, yung mahihirapan sila, hindi nila nakita yung ibinigay na ng Diyos sa kanila. Ibinigay na ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos, ibinibigay na sa atin. Ang kailangan lang natin, kunin, tanggapin natin. No? Yun ang pagkukulang ng marami. Ang iniisip ng marami, bakit? Kayo lang bang anak ng Diyos? Bakit mo sasabihin na kayo lang ang anak ng Diyos? Ano bang nangyayari? Marami ang tinawag, pero kakaunti yung pinili. Kung marami yung tinawag, no? Ibig sabihin, marami yung tinawag, meron pa rin hindi tinawag. Ang buong mundo ngayon, punong-puno ng tao. Wag nating isaling mga hayop, no? Puno-puno ng tao ang mundo, maraming tao, no? Sabi nila, about 9 billion daw ang mga tao sa mundo. No? Lahat-lahat. Ngayon, merong hindi naniniwala kay Jesus Christ. Sabi, wag mo nang isama yon kasi hindi sila naniniwala kay Jesus, no? Mga Hindu, mga Buddhist, mga Muslim naniniwala pero hindi sinusunod, no? Iba yung hindi naniniwala, hayaan na natin, pati yung mga ateista, hindi naniniwala sa Diyos. So, yung titingnan na lang natin, yung marami. Marami, ibig sabihin, pag yung maraming ito, naniniwala kay Jesus. Naniniwala sa Panginoong Jesus. So ngayon, sa mga naniniwala kay Jesus, hindi lahat ng naniniwala kay Jesus ngayon, tinawag at pinili. Hindi lahat pinili. So meron lang pinili. Ang malaking problema, few are chosen. So kaya kailangan ngayon, titingnan natin kung isa ka doon sa chosen. Yung magpapatunay ngayon sa atin, yung ating paniniwala, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano ba ang ating kalagayan sa relasyon natin kay Jesus Christ? May relasyon ba ako kay Jesus? Pag wala kang relasyon, naniniwala ka kay Jesus, Panginoon, naniniwala naman kami sa Panginoong Yesus Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nangaral kami sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Gumawa kami ng kababalaghan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Paglingon ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Aba, si Jesus Christ ang kanilang yung sinasabi nila. Pero paglingon ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Sabi niya, lumayas kayo. Sabi niya, kayong manggagawa ng masama. Aba, tingnan nyo nga, i-analyze nyo mga kapatid. Masama ba yung ginawa? Masama ba yung nagpalayas ng demonyo sa pangalan niya, ng Panginoong Yesus? Masama ba yung mangaral sa pangalan ni Jesus Christ? Masama ba ang gumawa ng mga kababalaghan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Mabubuting lahat yun. Pero bakit hindi niya tinanggap, pinalayas niya? There is something wrong. The wrong is approach. Mali. Mali yung approach sa Diyos. See? Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Sabi sa exhortation, I am the way, siya lang ang daan, and I am the way, the truth, and the life. No one, kahit isa, no one cometh unto the Father except by me. So isa lamang ang magiging daan para makapunta sa Ama sa kalangitan. So ang daan lang ay si Jesus. Huwag kang dumaan kahit kanino. Pag dumaan ka kahit kanino, you have a wrong approach, you have a wrong way. That's right. Ganito ang mga tao na pinapaniwala ng kapwa-tao sa kanilang karunungan sa pagbabasa ng salita ng Diyos na pwede kang maligtas. No? Napakaganda ng itinuturo na maliligtas yung tao. Huwag kang magbumura, huwag kang magnanakaw, huwag kang maggagawa ng ganito-ganito. Lahat mabubuti ang mga tinuturong yan. Pero kailangan tama muna yung simula mo. Magsimula ka sa tama para hanggang sa katapusan magiging tama. Pero pag sinimulan mo ng mali,
Paano nagkamali ang tao? Sa halip na ang sundin ay ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang sinabi yung itinuro ng tao, yung itinuro ng relihiyon, ang sinunod at pinaniwalaan ng tao. No? That was brainwashing. Binrainwash sila ng religion at ng tao at ng mga eskwelahan. No? Pinapag-aral sa mga university na malalaki. Nag-aral ako ng theology sa UP. Ano ba yung UP sa Panginoon? No? They have a wrong approach to God. Mali ang relasyon sa Diyos. Kaya ang Panginoong Jesus, ibinigay siya kasi sabi nga, He is full of mercy. Punong-puno siya ng awa, puno ng pag-ibig sa atin upang mailigtas lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Sinakripisyo ng Diyos ang bugtong na anak para lang sa kaligtasan natin. Para sa halip na tayo ang ipako, yung anak niya ang ipinapako niya para lang ipantubos sa kasalanan natin. Tumagas ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, and without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, there is no remission of sins. Walang kapatawaran ng kasalanan. Paano? Paano ngayon mapapatawad ang kasalanan? No? Merong tamang paraan ng Diyos para mapatawad ang kasalanan. No? Hindi yung i-confess mo pagkatapos magdasal ka ng maraming ganito. Hindi yun. Hindi yun ang paraan ng Diyos. Yun ay paraan ng tao, no? Hindi paraan ng Diyos. So, hindi tama ang approach na ganun. Ano ba? Sabi ng Biblia kasi, meron silang mata, hindi nila makikita. Meron silang mga bibig, at meron silang tenga, hindi sila makakarinig. Ganito yung sinabi ng Panginoon sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Pero bakit nandito tayo? Gaano ba kasarap yung nandito, mga kapatid? Gusto kong basahin natin yung mga kung paano sinasabi ng Panginoon, no? Kung bakit tayo ay naririto. Kung bakit tayo ay may pagsisikap sa mga sinabi. Sabi sa Romans chapter 8, verse 29 at saka 30, no? Tingnan natin kung ano yung mga sinasabi ng Biblia. Sabi sa verse 29, napakasarap, no? Sabi, for whom He did foreknow. He did foreknow. Ay, nakilala na, alam na. Alam na. Praise God. Sa kaisipan pa lang ng Diyos, alam na niya kung sino talaga ang tatanggap at hindi tatanggap, kung sino yung ililigtas at yung hindi ililigtas, alam na ng Diyos. So, sa foreknowledge ng Diyos. Kaya predestination by foreknowledge. Predestinated ka, alam na ng Diyos. Alam na. Kaya lalapit ka. Hindi ka lalapit dahil hindi ka naman predestinated to be saved. Paano ka lalapit? Anong gagawin ng hindi saved? Reject. Oppose. That was the spirit of Satan. No? It is hurting. Nakakasakit ito kay Satan. No? Sabi, for whom he did foreknow, He also, sabi niya, did predestinate to be conformed to the image of His Son. Makukonform ka, magiging kawangis mo yung anak ng Diyos, that He might be the firstborn among many brethren. Mga kapatid, privilege ito talaga ng mga pinili. No? Tapos, ang sabi, moreover, whom He did predestinate them, He also called. And whom He called them, He also justified. And whom He justified them, He also glorified. Masarap ba yun sa pinili o hindi? Nakaka-stimulate ba yun sa pinili o hindi? Wala pa pala ako dito sa mundo. Hindi pa pala ginawa yung sanlibutan. Pinili na ako ng Panginoon. Pinili na pala ako ng Diyos na Creator. Kaya pala ako nandito kasi
Ibinigay ako ng Ama sa Panginoong Hesus sa salita niya. Dinala ako ni Jesus Christ sa pamamagitan ng salita niya. Paano kayo dinala ng Panginoong Hesus sa salita niya? Sabi ni Jesus Christ sa atin, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan pala maborn again ako, kailangan ko pala yun para ako, kasama ako dito. Hindi, ano ba naman yung born again? Bagong relihiyon na naman yung born again na yan. Hindi ka kasama doon. See, that's how Satan reject. Gusto ni Satan, sirain niya yung program ng Diyos. Ang program ng Diyos, maborn again ng tao in the Spirit of God. Hinahadlangan ni Satan. No? Tandaan natin, hindi yung tao. Under control na lang ni Satan yung tao. See? Kung minsan nakaupo tayo dyan, nakaupo kayo, no? Nakaupo tayo, pero yung iniisip ninyo, hindi yung sinasabi ng Diyos. Lumilipad yung iniisip ninyo. Bakit? Inaagaw ni Satan para hindi tumubo yung binhi ng salita ng Diyos sa inyo. Hindi tutubo sa puso ninyo. No? Dito pa lang barado na. Sinarhan ni Satan. Si Satan ang nagsasara nito. Siya ang humahadlang ng mga bagay na ito. No? So, ngayon, tingnan natin kung paano sinasabi ng Ephesians naman yung predestination na ito. Sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 5. O sa mga predestinated lang to, ha. Doon sa hindi predestinated, talagang I'm sorry, hindi tayo against sa tao. We are against false teachings. Maling itinuro ng tao, hindi galing sa Biblia, hindi galing sa salita ng Diyos. So, ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. So, predestinated tayo, having predestinated us, na tayo itinalagan niya ng una pa sa pagkukup-kup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So, hindi dahil sa mabubuting gawa natin na predestinate tayo, na pinili tayo. Hindi dahil sa mabubuting gawa. Sumunod muna tayo kay Jesus Christ sa sinabi niya at makikita natin na predestinated tayo. At kapag hindi ka sumunod, kahit na anong gawin mong mabuti sa mundo, hindi pwedeng magmalaki yung tao dahil sa ginagawa niyang mga mabubuti. No? Kasi magmamalaki siya. Bakit? Makapagliligtas ba yung tao sa paggawa niya ng mabuti? Hindi. Magmamalaki yung tao. Anong sasabihin ng tao? Hindi nga ako nagmumura eh. Hindi nga ako tumutulong pa nga ako sa mga mahihirap. Tumutulong pa ako sa church. Nagpatayo pa kami ng church nga eh. Ng simbahan. Yun ba titingnan ng Panginoon nang hindi ka sumunod? Kahit anong tawag mo, sabi niya, kahit tumawag ka lang, tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral kami sa iyong mga banal na salita. Kahit anong tawag mo, sabi niya, hindi kita pakikinggan. Bakit? Mali ang iyong approach sa Kanya. Mali yung yung paglapit ng tao sa Kanya. Ganun ang nangyari sa maraming ito. Pero dun sa kokonti, dun sa few are chosen, right approach. Alam nila, ay ganito pala yung gusto ng Panginoon. Bakit hindi yung gusto ng Panginoon ang gawin natin? Di ba? Kung gusto natin mapunta ng langit, bakit hindi yung sinabi niya ang sundin natin? No? Tapos sabi niya sa verse 11, sabi niya, in whom also we have obtained an inheritance. Merong mana. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalagan na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Meron na ng inheritance. Ginawang mana na tayo, mga kapatid. Bakit ganon?
Ano ba ang ginawa ng Diyos? Bakit ganun yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Sabi niya dito sa John chapter 15, verse 16. Kung gusto nyo isulat yung mga ito, napakaganda. Ulitin nyo, basahin nyo. Mamaya, magsipagtanong kayo, bakit ganito yung ginusto ng Diyos? No? Sabi niya, ako hindi nyo hinirang. Hindi ninyo ako hinirang. Sabi niya, ye have not chosen me. Sabi niya, hindi ninyo ako pinili. Sabi niya, oo nga, mas pinili pa nga naman yung relihiyon eh. Mas pinili pa yung tao eh. Nasundin eh. Hindi niyo ako pinili. Sabi niya. Ngayon, doon sa mga nakita ng Diyos, before the foundation of the world, no, sa isip ng Diyos, but, sabi niya, I have chosen you. Ako ang pumili sa iyo. Sabi niya, kaya tayo nandito. Ako ang pumili sa inyo. Sabi niya. Kasi nakita ng Diyos kung magiging masunurin ba tayo sa Kanya? O magiging suwail tayo sa Kanya pagka ipinahayag niya ang salita ng Diyos? So, sa isip pa lang ng Diyos, from the beginning, kasi siyang infinite God eh. Wala siyang, lahat alam niya. Alam lahat ng Diyos. Bago magsimulang magsalita ang Diyos, alam na niya ang lahat kung sino yung, kung anong mangyayari sa mundo. Kaya nga, napag-aralan natin, babagsak yung tao, so sa perfect plan ng Diyos, ililigtas niya yung tao kasi Savior siya. At kung magkakasakit yung tao, pagagalingin niya. So maraming may sakit. No, di ba? Sabi nga, lalabas ka lang, magkakaroon ka ng sipon, magkakaroon ka ng ubo, magkakaroon ka ng kung ano-anong nararamdaman mo sa katawan mo. No? Kumain ka lang ng mga cake, magtataas yung sugar. Kumain ka ng mga may beans at saka yung red meat, tataas yung uric acid. Kumain ka ng baboy, tataas ang blood pressure. Ang dami naman. Tumataas ng tumataas. Except na lang yung Revelation. Ang daming high blood ngayon, ang daming tumataas sa mga tao, daming binamaintain na gamot. Pero hindi ma-maintain yung salita ng Diyos. No? Nakakalimutan, no? O so yun ang sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. And ordain you. Ito yung maganda. And ordain you that ye should go and bring forth fruit. Naku. Inordain pala tayo ng Panginoon para to bring forth fruit. Oh, ano? Magdadala ka ng mansanas? Mga kapatid, bring your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father, ano man ang hingin mo sa Ama, in my name, He may give it to you. Ano man ang hingin mo sa Ama, ibibigay niya sa iyo. Pero magdala ka ng fruit as offering, no? And what is the fruit? O magdadala ka ng pears, magdadala ka ng mansanas, magdadala ka ng pakwan, magdadala ka ng... Ang fruit na ito, no? Ang bearer ng fruit, tandaan natin, ang isang lalaki at babae, pag nag-asawa sila, ang fruit nila ay ang kanilang mga anak, yung mga seeds. So ngayon, spiritually, we are married to the Lord Jesus Christ, no? Siyang lalaki, tayong babae, yung church, magdadala tayo ng fruit. Anong fruit? Yung itinanim niya sa atin, inilagay na binhi niya sa atin, na salita ng Diyos, magbubunga ito. Kasi we are the branches, and He is the vine. No? So sa branches, lalabas ang mga fruit. So anong ibubunga mo kung siyang husband? Aba, sister, alam ka naman na hindi Vigo ang lalabas sa'yo. Kapag hindi Vigo, they are illegitimate child. Kapag hindi salita ng Diyos ang lumabas sa atin, sa pamamagitan ni Jesus Christ, amen, illegitimate ang mga ipinanganganak mo kung galing ito sa relihiyon. Illegitimate fruit. Hindi tatanggapin ni Jesus yan. No? So kailangan sa nagre-require siya na para you can bring forth your fruit. O pinili ka niya, yung pinili talaga makakapag-bring ng fruit ito, makakapagdala ng fruit.
See the Revelations? Kung naintindihan ninyo ang mga ipinapahayag ng Panginoong Hesus sa atin, sa kanila meron silang mga tainga, hindi sila makarinig. Sabi, meron silang mga mata, hindi makakita. Basa ng Biblia, hindi maintindihan. Bakit? It's the Spirit kasi ang magpapaunawa nito. Hindi tao, hindi yung pastor, hindi yung priest, hindi yung minister. Hindi. Walang kapangyarihan na magpaunawa ang tao. Ang Diyos ang nagpapaunawa ng lahat ng ito. Gumagamit lang siya ng tao dun sa mga nauna na napagkatiwalaan niya ng kanyang salita. So kapag napagkatiwalaan ng Diyos sa salita niya, ang isang tao, gagamitin niya ito para maging vessel, tagadala ito ng salita niya, upang marami ang maligtas at maraming makapakinig na tao. Pero hindi pwedeng tanggapin na, nag-aral ako ng 10 years, pagkatapos mali yung itinuturo ko. Ito nga yung pinag-aralan namin doon sa Bible School sabi nung sabi nung nanay, meron akong narinig doon, sabi niya, na yung mga born again, sabi niya, may sakit siya, pumunta siya, pinag-pray ngayon, bumaling. Dumating yung anak niya, nag-aaral sa Bible School. Alam mo, nay, sabi sa amin sa Bible School, hindi raw inspired yung Mark 16. Sabi niya, hindi inspired. Sabi niya, tingnan mo nga naman. Sabi niya, hindi pa inspired, gumaling na ako. Paano kung inspired pa? Lalo nang gagaling kung inspired. Kasi tingnan ninyo yung itinuro sa Bible School. No? Winalang halaga yung salita ng Diyos. Binabaliwala nila. Huwag kayong maniwala sa mga born again na yan. Sabi nga nung mga ibang iglesia, yung ang dating daan, laban sila, kontra-kontra. Hindi nila alam. Baka hindi nyo alam, sabi ni Gamaliel, na ang kinakalaban na ninyo ay yung Diyos. Sabi niya. See? Hindi nila alam na yung kinakalaban na nila yung Diyos. Kasi yung Diyos yung may plano nito, yung may programa. Hindi yung tao, hindi yung pastor ang may programa nito. Ginagamit lang ng Diyos yung pastor. No, ginagamit tayo ng Diyos para lang may sakatuparan yung programa ng Diyos. Matuloy, matupad. No? Kasi mayroon siyang ililigtas. At dahil iniligtas tayo ng Diyos, predestinated ka, umupo ka dyan. Di ba? Tandaan ninyo, ang hindi predestinado, bukas makalawa, wala na yan. Hindi naman predestinadong maliligtas Ba't mo pipilitin? Yung hindi iniligtas ng Diyos, hindi mo pwedeng iligtas. Mga kapatid, ang Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Tayo ay ginagamit na mangusap ng Diyos, hindi para magligtas. Kaya ang sabi niya, preach the gospel. Preach! Hindi niya sinabing, save them. Hindi niya sinabi, na after preaching, save them. Hindi. Kahit magulang mo pa ito, kahit anak mo, kahit kapatid mo, kahit ano mo pa siya, kung hindi iniligtas ng Diyos, wala kang magagawa. Si Lot, ililigtas si Lot sa Sodom and Gomorrah. Kasama yung asawa niya. May mga anak siya, may mga manugang siya doon. Anong ginawa ng mga manugang at mga anak niya? Nagtawa sila. Akala nila nahihibang si Lot na susunugin yung Sodom and Gomorrah. Hindi pa sila nakakita ng apoy na bumababa mula sa langit para sunugin yung lupa. See? Hindi pa nila naranasan, hindi pa nila nakita. At yung mga tao ngayon, nababasa lang yung istorya. Pero yung magaganap na ulit, mas matindi pa doon. Tingnan ninyo yung mga pangyayari, mga kapatid. No? So, praise God. Sabi sa 1 Peter, no? Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9, ang sabi, bakit kayo naririto? Bakit tayo nandito? Ibilang ninyo yung sarili nyo dito. Pag hindi nyo ibinilang yung sarili nyo dito, kayo rin. No? First Peter chapter 2, verse 9. Ano?
Hindi na ito privilege eh. Talagang sumunod ka lang kasi kaya reward mo na ito. Sabi, but ye are a chosen generation. Many are called, but few are chosen. So yung few na ito, ye are a chosen generation. Ang pumili, Diyos hindi tao. Kaya walang karapatan si pastor na sabihin niya na, kundi sa akin, hindi kayo maliligtas. Kundi sa akin, hindi nyo maintindihan. Pag sinabi ng pastor niya, yung ganyan, iwanan nyo na, hindi totoo yung pastor na yan. Pag sinabi ng tao na kung hindi sa kanila, hindi nyo maintindihan, hindi kayo maliligtas, iwanan nyo yung taong yan, hindi totoo yun. O pag sinabi natin dito na kundi sa akin, hindi kayo maliligtas, kundi sa akin, hindi nyo maintindihan, umalis na kayo. Umalis na kayo. Hindi lingkod ng Diyos yan. Ninanakaw niya yung karangalan ng Diyos. Walang magliligtas kundi yung Diyos. Walang magpapaunawa yung Diyos. Kaya yung mga pinili niya, maintindihan ito. But ye are a chosen generation, a royal priesthood. Paano yung pagiging priesthood? Kasi magsasalita kayo, magsishare kayo. No? Unholy nation. A peculiar people. Kakaiba naman talagang taong ito. Anong klaseng, bakit nila naiintindihan ng mga bagay na ito? Bakit pati yung isip ng Diyos, napasok-pasok nila? Bakit pati yung theophany, naiintindihan? Pati yung alpha and omega, naiintindihan? Pati yung tahimik ng langit, naiintindihan pa. Bakit? A peculiar people A chosen generation Anak ng Diyos So yung anak lang ng Diyos ang makakaintindi nito, yung makakatanggap nito. No? Kaya peculiar sila. A peculiar people. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness. Tinawag kayo palabas sa kadiliman. Sa dilim ng katuruan, tinawag tayo. Kaya nga, come out, sabi ng Revelation 18:4. Come out, my people. Lumabas kayo. Bayan ko, sabi niya. Upang hindi kayo madamay sa kanilang mga salot. And ye shall not receive of her plagues, sabi niya. Sabi niya, called you out of darkness into His marvelous light. Ang kagilagilalas na kaliwanagan. Kagilagilalas talaga yung kaliwanagan ng salita ng Diyos Kaya kapag hanggang nandito pa yung salita ng Diyos, samantalahin ninyo habang yung salita ay nagliliwanag pa. Pagka umalis na ito, pagka na-rapture tayo, ngayon pa yung madilim na Madilim na ang mga katuruan. Tinakpan ng maraming katuruan ng tao, katuruan ng relihiyon, no? Nawa, umalingaw-ngaw ang lahat ng salitang ito sa buong mundo, sa lahat ng tao, no? Hindi ba tayo matutuwa dun sa mga sinabi ng Diyos na ito para sa atin? Na pinili ka, no? Tingnan uli natin bago tayo. Masarap to mga kapatid. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4. Kailan tayo pinili? Kahapon? Kanina? Nung nakaraan? So yung Diyos nang nakakaalam ng lahat ng mga bagay mula dun sa kaisipan ng Diyos. Ang sabi niya, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Pinili niya tayo before the foundation of the world. O huwag niyo sabihin lang na inimbento ko ito. Kayong bumasa, basahin niyo sa mga sinabi ng Biblia. Except na lang kung hindi kayo naniniwala sa Biblia. Sinong pumili? Ang Diyos ang pumili. Kailan? Before the foundation of the world. Wala pa yung pundasyon ng sanlibutan na ito. Pinili na niya tayo. Doon sa isip pa lang niya, alam na niya kung sino yung, ito, sumusunod sa akin.
Oh. Ito, sumusunod siya. Sa isip pa lang ng Diyos, ito sumusunod siya. Yun hindi sumusunod siya. Alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos. Hindi tao yung nakakaalam. No, ang Diyos ang nakakaalam. So ngayon, look at yourselves to the... Salaminin ninyo sarili nyo sa Biblia. Ay ba? Sinunod ko ito. Ay, sinunod ko rin ito. Ay, sinunod ko rin ito. You can see yourself, Nakikita ninyo yung sarili nyo sa Biblia? Because you are chosen. Sabi niya, hindi ako naniniwala dito. You cannot see yourself. Yung nakikita mo, yung doon sa, hindi pinili. Hindi ka pinili, paano mo makikita yung sarili mo? No? It's not even in the Lamb Book of Life. Your name is not written in the Lamb Book of Life. At kung wala pa yung doon sa mga book of life, ang pangalan mo, you are cast out. No? Cast out ka doon sa lake of fire. So, ganun mga kapatid. Ang sinasabi ng Biblia, no? Para yung 1 in a million. No? Kasi predestinated ka eh. Kaya you are 1 out of million. Yung sa 1 million, isa ka. 1, 2, 3, 4. Ilan tayo pagbahay-bahagi na natin yung 9 billion na tao. I-divide mo na ngayon sa 1 million, isa. Kaya ang hirap maniwala kahit na yung tithes pa lang, yung pagdating sa pera, ang pag-uusapan, ayaw ng bitiwan. No? Nakakapit yung mga pastor dun sa box na ito, akin. Bakit? No? Many are called, but few are chosen. Kailangan maging sincere tayo, mga kapatid. Maging honest tayo sa Diyos. No? Maging honest tayo sa isa't isa. Ang salita natin na oo. Hindi. Kasi natitiyak natin na ang kalagayan ng mundo ngayon uncertain. No? Paano uncertain? Tingnan nyo nga. Kahit sa mga trabaho, uncertain ang mga kinalalagyan. Paano kang certain sa mundo? Lalabas ka lang, magkakasakit ka. No? Polluted yung hangin. Lason yun eh. No? Nabubuhay tayo sa pinaka-horrible time. Horrible time na ang mundo nakahanda sa distraction. No? Horrible time sa spiritual. Ang tao hindi magkasundo-sundo. No? Hiwa-hiwalay. Ayaw bumalik sa Diyos. Ayaw bumalik sa sinabi ng Panginoon. Bakit? Matitigas yung mga puso ng tao. But they are good. They are sincere. They are fine people, sabi ng prophet. Kaya nga, maliwanag yung pangungusap ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang bawat tumatawag sa akin ng Panginoon, sabi niya, papasok sa karya ng langit, sabi niya. Hindi lahat, sabi niya. Yung mga yung hindi kasama dun sa marami, hindi na tumatawag kay Jesus yan. Hindi tumatawag yun doon. Yung marami, tumatawag. Pero doon sa maraming tumatawag, kakaunti. No? Kakaunti yung pinili. Kaya hindi yung lahat ng tumatawag ng Panginoon, sabi niya, sa akin, papasok sa karya ng langit. Kundi, yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi si Jesus Christ ang nagplano nito, Yung Father, kasi nakita ng Father, no? Nung nagkasala si Eve at saka si Adan, walang paraan na maliligtas sila. Pero yung Diyos ngayon, no? Yung Diyos na sagana sa biyaya at saka sa awa, no? Alam natin, God's first creation was Himself, the theophany body. Sinuko niya yung theophany body. Pagkatay mo sila ng hayop, palitan mo yung fig leaves. Sabi niya, nagpatulong ng dugo. Tingnan ninyo yung Diyos, mga kapatid. Bumaba siya sa pagiging tao para lang maligtas tayo. Nagpakababa siya. Kaya sabi niya, man shall not live by bread alone. Hindi yung kung mayaman ka dito sa sanlibutan. No?
ay, kaya kong bilhin yung kahit na anong gusto mo. O kahit ikaw pa si Bill Gates, mamamatay ka rin. Mamamatay din si Bill Gates. O. Si Aristotle na mayaman na napangasawa ni Jackie Kennedy na naging Onassis, no? Namatay din. O, saan sila pupunta? O. So, hindi tayo sa tinapay lang, hindi lang sa mga kasaganaan ng sanlibutan tayo mabubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan para sa atin. So, hindi pwede na kahit isang salita lang ng Diyos, isang word nga, sabi nga kanina sa exhortation, isang salita lang, yung dinagdagan lang ni Satan ng isang salita no? Nag-cause ng death, nag-cause ng chaos sa buong mundo. Hanggang sa atin sa panahon, nag-cause ng confusion sa mga tao, nagkalito-lito yung mga tao. Hindi malaman kung hanggang sa tatayo na doon sa kinatatayuan na, no? Hindi man tayong namili doon Kahit yung mga nanay at tatay natin, hindi silang namili. Kahit yung lolo't lola natin pinwersa sila nung dumating yung mga Kastila na maniwala doon sa mga iba't ibang paniniwala. Hindi sila namili. O nung mabinyagan tayo, hindi tayong namili. Kasi tingnan niyo yung mga kamalian na ginawa ng tao, no? So, isang salita lang, magkukos ng death. Kaya hindi pwede, dinadala tayo. Anong ginawa ng Diyos sa atin? Sabi niya, magsusugo ako sa kanila ng apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. Sabi niya, anong gagawin ng mga ito? Sabi niya, it is for the perfecting of the saints. Sabi niya, aba, saints na? Ano? Ang sabi? Anong gagawin? Sabi niya, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints. Yung saints ang pe-perfectin. Yung hindi saints, hindi pe-perfectin yan. Yung saints na nga, pe-perfectin pa. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Jesus Christ, till we come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun pala ang nangyayari ngayon sa atin. So may mga gift ang bawat isa sa atin sa mga ganitong bagay, kaya umaabot tayo dun sa pagkakaunawa ng maraming bagay. The God is perfecting the saints. Tandaan natin yung saints. Saints na nga no? Hindi na kailangang pagbutuhan pa para maging saints kayo. Para maging saints tayo. No? Ang nagtalaga na maging saints tayo ay ang Diyos. So ang Diyos, dahil sagana sa biyaya, sabi niya, gusto niya, God is perfect. That's why He is requiring perfection. And He is holy. That's why He is requiring holiness. So, ang kailangan sa mga mananampalataya, no? They are holy. Kasi holy yung Diyos na tumatawag. Perfect sila, kasi perfect yung Diyos na tumatawag. No? At yung papasok na, yung mga kalipunan ng mga saints, yun lang ang pe-perfectin. At kung hindi naman siya saint, hindi siya kasama na pe-perfectin. So ano bang kailangan para makasama ka doon sa saints? You follow Jesus. So ang sabi niya, para makaabot tayo doon sa image, the stature ng image ng Panginoong Jesucristo. Till we come into the measure of His, sabi niya, no, Jesus Christ, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun, doon tayo dapat umabot. At yung saints lang ang makakapasok dito. That's right. Yung saints. No? Alam niyo mga kapatid, merong kwento yung ating kapatid na sabi niya, nakapunta daw siya sa isang breeding sa isang lugar, sa isang rancho. Gusto nila mag-breed sila ng mga cattle. No? Ganun yung kung magandang breed ito.
ito yung kunin natin, sabi niya, para ilagay natin doon sa isa para maging malalaki ang mga ibibreed. Di ba? Kahit sa tao, ginawa ni Hitler yan eh. No? Yung lahat ng marunong, kinuha niya. Marunong na lalaki, matalino, genius. At saka yung babae, pinag-asawa niya ito. Para may-produce, sabi niya, mga matatalino. At sa hayop, ganun din, mga kapatid. Nagagawa din nila ito na mag-breed. Ngayon, paano sila mag-breed? Sabi, titingnan nila yung kukuha sila ng sperm cell sa lalaki. Tapos, itinetest nila ito sa laboratory. Meron silang mga microscope, di ba? Yung mga doktor, meron silang mga nurse, meron yung mga kumuha sa mga medical course. Pag tinignan natin, doon sa microscope, tingnan niyo isang patak na sperm cell ng hayop. Kahit sa tao. No? Titingnan nila kung gaano sila kalusog. Kung malulusog ito, pwede na ilagay. Pagtingin nila sa salamin, alam nyo kung yung mata lang natin, hindi natin, ano ba ito? Makikita mo, mga puti-puti lang eh. Pero pag tinignan mo sa microscope, nagtatalunan pala yun. Tumatalon sila, tumatalon sila. At habang tinitingnan, ang sabi, hindi nila mabilang kung ilan. Hindi nila mabilang habang tinitingnan sa microscope. No? Maybe million, sabi nila. Maybe million. Ibig sabihin, marami. No, yung sa sperm cell ng cattle o ng baka, marami. Out of those millions, no, ang predestinated na mabubuhay, isa lang. Isa lang. No? Nangangambal ba yung mga baka? Pambihira siguro, no? Pambihira. Oo. Sa mga tao, ganun din. Kukuha ka ng sperm cell ng lalaki, titingnan sa microscope, marami. Tumatalon din. No? There's life. Pero doon sa sperm cell na ito, yung mga tumatalon na ito, bawat isang tumatalon na yan, isang baka yan. O isang tao yan. No? Pero isa lang. O dalawa ka mo. Kaya nga, yung napag-sharingan noon na, pag tinignan, bakit may kambal? Sabi, sa mga tao. Bakit yung kambal, magkamukha. Sabi, yung kambal, yung pala, kaya magkamukha, yung dalawa na sa germ ng lalaki, no? Merong isang egg yung babae na sumalo. Sinalo niya ang dalawa. Kaya identical twin ang tawag sa kanila. Magkamukha sila. Pag hindi naman magkamukha, dalawang germ ng lalaki at dalawang egg ng babae ang sumalo. Na dalawa, nasa tiyan. Dalawa sa womb ng nanay ng babae. No? At itong dalawang ito, lalaki. Hindi sila magkamukha. Kasi dalawang egg ang sumalo. No? Tingnan ninyo mga kapatid ng mga these millions of germs, no, na tinitingnan sa microscope ay isa lang o dalawa minsan, pambihira naman yung dalawa. O may triplet, kahit triplet. Kahit quadruplet, kahit quintuplet, kahit sextuplet. Kahit ilan. Pero tingnan nyo kung ilan yung mga nabubuhay. Most of the time, it's only one. Out of millions na nando doon, isa lang ang successful. At sino pumili? It's God because He is the author of life. Ang Diyos ang nakakaalam ng buhay. So ngayon, out of these millions or billions of people, ilan ang maaaring dalhin sa langit? 50? 100? 500? Sabi ng ating kapatid. Kung isa lang yun, sabi niya, aalis na ako. Bakit? Kasi ako yun eh. Pero hindi naman isa. Oh. Bakit hindi natin ibilang yung sarili natin? Tingnan natin
tanggapin natin yung sinabi ni Jesus na pagliligtas, and then, kabilang ka. Kabilang ako, kahit anong mangyari. Kabilang ako sa mararapture, kabilang ako sa kukunin ng Panginoon. Wag mong sasabihin na, mapapasama kaya ako? Meron duda. No? Meron pang duda. No? Alisin yung duda. Paano mo aalisin yung duda? Sundin mo yung sinabi niya, maalis yung duda. Pagka sinunod mo yung sinabi ng Panginoon, mawawala yung pagdududa. Ay, ginawa ko na ito. Ay, wala ka ng duda. Pag hindi ko pa magawa ito, may problema pa. No? O huwag kayong pupunta doon sa lugar na ayaw niyong maabutan kayo ni Jesus Christ doon pagka dumating siya. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na ginagawa ninyo yung ayaw niya, dumating siya, naku, lagot ka. Huwag kayong magsasalita ng anumang bagay, kontrolin yung dila. Baka dumating yung Panginoong Jesus, nagmumura ka. Hindi kumukuha ng nagmumura doon. No? Aalisin na yung pagmumura doon. So, ganun mga kapatid ang nangyayari. Maging isa tayo. No? Sa out of those millions, na ikaw nga yun. So, ganun sa tao, ganun sa hayop, kasi ang pinagmumula ng buhay ay ang Diyos. Biruin mo, out of million, isa ka. O sige nga mga kapatid, tingnan muna natin. Halimbawa, merong kaisa-isa na course. No? Kaisa-isa na course, wala kang gastos. Ikaw pang gagastusan eh. No? Merong isang course, halimbawa, sabihin natin, sa Amerika. Ngayon, halimbawa, sa Philippine Air Force, merong isang course na ang pipiliin, isa lang. Isa lang ang pipiliin, wala kang magagawa. Isa lang ang pwedeng ipadala eh. One at a time eh. Ngayon, ang gagawin ngayon, natural, mayroong deliberation. Sa unit pa lang, mayroon ng deliberation. No? Sa deliberation pa lang, sa unit pa lang, small unit lang yan eh. No? Ikaw yung pinili. Ikaw yung pinili. Ikaw yung napili. Bago pamimili, you have to prove yourself na qualified ka. Unless kung hindi mo masatisfy yung board, hindi ka pwedeng piliin. Baka hindi ikaw yung pipiliin. Kung sino yung most qualified, kasi yun ang kukunin eh. Hey, but you have to prove yourself. Ngayon, pagdating doon sa unit na yon, lalaban ka ngayon, no? Sa buong wing. Unit nyo pa lang yon, maliit na unit lang yon. Sa buong wing ngayon, merong 6 fighter, 7 fighter, 9 fighter, merong communication, meron sa inyo. Laban-laban na naman yan. May deliberation na naman. Doon sa base, sa buong base. May deliberation na naman. Mamimili na naman. Doon pa lang natuwa ka na. Babiro mo sa unit mo na. Unit mo pa lang yun, natutuwa ka na. Ikaw yung napili. Ano? Ikaw yung pinili. Ilalaban ka ngayon. Sa buong wing mo ngayon, buong pip fighter wing, halimbawa, ikaw yung pinili. Buong pip fighter wing na yan. Isang buong base na yan. Ikaw yung pinili. Hindi ka ba matutuwa? Di ba? Natural, matutuwa ka. Biro mo, akalain mo, ikaw yung napili. Hindi pa tapos. Step by step. Lalaban ka ngayon sa lahat ng wing ng buong Air Force. Buong Air Force na ngayon, ang laban. Magkakaroon kayo ng mga general knowledge, meron kayong examination, pati dun sa, no? Pag ikaw yung napili, doon sa Philippine Air Force, halimbawa, Philippine Air Force, ikaw yung napili, mag-e-examine ka ngayon sa JUSMAG. Ganyan kasi yung proseso eh. Napili ka na nga. Pagdating doon, yung lahat ng pumasa, mag-e-examine na naman doon sa JUSMAG. Doon na yung, talagang kailangan attentive ka. Masusundan mo. Kasi dire-diretso yung question eh. Pagka sinabi niyan 2 beses, hindi ka sumagot, wala na.
Hindi na niya uulitin. Hindi ka pwedeng mag-request, can you repeat the question? Hindi. Naka-program yun naka-tape yun Dire-diretso. O pagkatapos niyan, pagka natapos na yung lahat ng question, kukunin na yung mga answer sheet nyo. And then, i-check na. Ipo-forward na yung result sa headquarters Philippine Air Force. Pagkatapos, pagdating doon, kung sino yung qualified doon, siya, yung pangalan niya ang lilitaw. Paano kung sa Diyos? Paano kung sa Diyos? Panginoon, nag-born again na ako. Sabi nung, nag-born again, hindi siya binaborn again ng Diyos. No? Kaya maraming born again na lumabas, na nakakahiya. No? Paano kung umabot na tayo sa ganitong kalagayan? Marami na tayong naranasan. No? Na maaaring hiyain tayo ng ating mga anak, ay mga magulang, mga kapatid. Hiyain tayo sa pananampalatayang ito. Ito ba ang makakapagpaalis sa atin? Ito yung mga challenge ngayon na kailangan ma-prove ko sa kanila na ito, na qualified ako, tama ako. Dapat ganun yung ating makita nila. Na ito ang tama. Na hindi tayo yung, ganyan ba yung born again? No? Ganyan ba yung sinasabi niya na born again pagkatapos ganito yung ginagawa? Hindi yung bibigyan natin ng kahihiyan ng Diyos. No? Kundi malulwalhati yung Diyos in and out of the church. No? Kahit saan tayo pumunta, yung kahit na masusungit pa yung mga kasamahan natin, mga nakakataas sa atin, gagawin silang mababait ng Diyos sa atin. Hindi yung kung maaari lang, alisin ka na. Kung maaari lang, ayaw ka na nila. Kung maaari lang, hindi ka na makasama ng mga kasamahan mo dahil sa ugaling hindi mabuti. Pero yung ayaw mo na, gusto, huwag kang umalis. Gusto mo nang mag-resign, ayaw ka nilang mag-resign. Mas masarap yung, paano kami kung umalis ka? Bah, masarap, no? Anong mangyayari sa amin kung wala ka? Bah, ibig sabihin may importansya ka, no? Kung ganun ka ka-importante sa Diyos, ay anak ko ito, sumusunod tong anak kong ito. Kailangan, pagpapalain ko ang aking anak na ito, sabi ng Diyos. Kaya yung mga tao, marami, they look Christians, but they are not Christians. No, I'm sorry. I'm sorry for that. They look Christians, but they are not Christians. No? Ang panlabas na anyo ay mukhang Kristiyano. Mababait. They are so sincere. They are fine people. But they are not Christians inwardly. Bakit? They fail to see the Lord Jesus Christ in His Word. Na sinabi ng Panginoong Hesus na ganito, ang mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na mga Kristiyano. Paano sila tinawag ng mga Kristiyano? Ang mga apostol ang unang-unang tinawag ng mga Kristiyano. Mga apostol. Paano sila tinawag ng mga Kristiyano? Sinunod nila ang mga sinabi ni Jesus Christ. Kaya nung matanggap nila ang Espiritu Santo, nagsimula silang magturo ng matatapang. No? So, anong turo nila? Yung itinuro ni Jesus. Anong sabi ng Biblia? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ano yung doctrine lang? Ano yung doctrine? Sabi ng Biblia, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of the bread and in prayers. Sabi niya, nagpatuloy silang matibay sa turo ng mga apostol sa doktrina. Ano ang doktrina ng mga apostol? Sinimulan nila ang doktrina nila. Sabi ni Peter, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you. Saan? In the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung ng doktrina ng mga apostol. Binago ng tao yung doktrina.
Pwede na yung Father, Son, Holy Ghost. Pare-parehas lang yan. Sinabi sana ni Peter na pare-parehas lang yan. Ang requirement pa lang doon, tingnan nyo, common sense lang eh. Pati yung common sense na wala sa tao. Common sense lang. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan. So, God is requiring, Jesus Christ is requiring a name sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na ito na sinabi ko sa inyo. Sino nagsabi? Si Jesus. Anong sabi ni Jesus? In the name. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sa name ng Father, Son, Holy Ghost, doon yung sila bautismuhan. So, maliwanag na maliwanag yung name ng Father, Son, Holy Ghost, Lord Jesus Christ. Amen. See the understanding, hindi pare-pareho. Right. Doon nagkamali ang maraming tao. Nangaral kami, Panginoon, sa iyong pangalan. Hindi kita kilala. Sabi niya, hindi mo naman sinunod ito eh. Sinabi ko na nga ang name eh, hindi mo ba naintindihan yung name? Pag sinabi kong name, hindi mo isusulat yung, Father ako nung anak ko eh. Kaya yung sinulat ko sa application, Father. Oh. Bakit? Yung bang name mo? Meron ka ang name eh. See the wrong understanding kung paano nahiwalay yung mga tao? Ang nire-require ni Jesus, in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Name ng Father, Son, Holy Ghost. Tapos, parehas lang. Kaya, binabautismuhan kita, in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Name nga yung sinasabi ni Jesus, hindi yung name. Hindi name yun eh. See the simple mistake? Kung paano nahiwalay? Kaya yung one word na, you will not surely die, sabi ni Satan. Ngayon eh, matandang-matanda na ang kasalanan na yun. Kaya marami harmful. Harmful yung kasalanan ngayon. Ang daming isiningit ng tao. Tandaan natin, hindi yung Diyos ang nagdagdag, mga tao. Kaya nag-warning ang Diyos na, huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan. Yung tao, mahilig sa dagdag eh. Pagandahin pa natin ha. Para pumuti yung mukha, para lahat-lahat, lahat-lahat, pati yung lalaki, pati yung babae. Yung lalaki ngayon, sabi niya, pwede naman magbihis ng maganda eh. Sabi niya, yung lalaki, ginagawa niyang babae yung sarili niya. Yung babae naman, nagpakasal sa kapwa babae. Tingnan ninyo yung Sodom and Gomorrah noon. Sabi niya, pag nakita ninyo ang mga bagay na ito, sabi niya, malapit na. Sabi niya. Yan ang mga sign na ibinigay ng Diyos sa atin. At saka yung kay Noah, sabi niya, pag nakita ninyo yung may flood kahit saan, sign yan na, yung flood kasi, sign yan na dadating ang Panginoon. At pag nag-asawahan, ang lalaki at lalaki, ang babae at babae, sabi niya, at maraming naghihiwalay, walang pinatatawad na mag-asawa ang Satanas na ito. Kahit yung mag-asawa na mananampalataya, kung minsan ginugulo ni Satanas. Yung nagugulo niya, okay na, kasi sa kanya yan eh. Sa kanya na yan, nakuha na niya eh. Nagulo na eh. Di ba? Pero yung mga magaganda yung relasyon ng mag-asawa, pinipilit pa rin niya na sa akin. Gusto niyang guluhin. Walang pinatatawad si Satan sa mga ganitong bagay. Yung maliit lang ang minsan eh. Ipapasok ni Satanas na, ganuhin mo ganito siya. Pagsuspetsahan mo ng pagsuspetsahan. Sabi ni Satanas, hoy, ikaw ganito ka. Bakit? Wala naman akong alam. Sabi nung isa, bakit mo naman naiisip yan? Hindi lang natin napapansin, ganun yung ginagawa ni Satanas. No? Yung mag-boyfriend, ganun din. Meron ba pinatatawad si Satanas sa magandang pagsasamahan? Lahat ng magandang pagsasamahan, guguluhin ni Satanas. No? Kaya huwag niyong mamaliitin si Satanas. Huwag niyong ismulin si Satanas na, hindi ako kaya ni Satan. Lagot ka. Ganun ha? Sabi niya, mamaya guguluhin na kita, sabi ni Satanas. Mamaya, habang nangangaral si Brother Boy doon, yung isip mo, aalisin ko doon sa pangangaral niya, sabi niya. Paliliparin ko yan, sabi niya. Isipin mo yung mga ginagawa mo noon. Ganun yung ginagawa ni Satanas, mga kapatid. Hindi yung tao. Kaya yung mga, tingnan natin, pinaganda na pinaganda, pati simbahan. Pinalaki ng pinalaki, lalaki ng mga, kaya nga, nagmamalaki tuloy nung bumagyo yung Yolanda ba yun, at saka yung isa. Tingnan ninyo yung sabi niya, kasi hindi sila anak ng Diyos eh.
Kaya nasira lahat yung mga bahay, yung mga simbahan nila. Yung sa amin lang ang natira, sabi niya. Oh. Matitibay yung mga tulisan, no? Matitibay talaga yung mga tulisan. Oh, kasi mga tulisan eh. Pero yung mga kawawa naman na nawasak yung mga bahay, mga simbahan. Pero sila napakagaganda ng mga simbahan. No? Pero sa loob, sabi niya, mga bulok yan na mga, parang mga bulok na buto ng mga tao yung nasa loob niyan, sabi niya. Pero maraming taong naniniwala. O hindi mali ang Diyos kapag maraming taong naniniwala sa mga ganon. Hindi mali yung Diyos. No? Kukunti lang kasi yung pinili. Kaya yung pinili lang ang hindi maniniwala. No? Pag umabot tayo ng 1,000 dito, mga kapatid, magtaka na kayo. Magtaka kayo. Totoo pa kaya ito? Pero mo dito lang 1,000. Ibig sabihin, baka 1,000, yung 1,000 yung sa 9 billion, kung 1,000, ibig sabihin yung dito lang. Wala na doon sa Amerika, wala na sa Pilipinas. Paano naman yung mga anak, kapatid natin, yung mga mahal natin sa buhay na nasa ibang lugar? Pareho naman ang pananampalataya natin. So, hindi ganun. Ligtas din sila, mga kapatid. So, out of 2 million, 2.5 million, isa lang. 1 in a million. You are 1 in a million, sister. You are 1 in a million. No? So, rejoice. At ikaw ngayon ay pine-perfect ng Diyos. Kasi because you are saints. Tinanggap ninyo si Jesus Christ. No? Ano ngayon ang gagawin? Let us be glad and rejoice, for the marriage supper of the Lamb hath come. Sabi niya, and his wife hath made herself ready. So, nag-ready. Meron naman palang ginagawa yung wife eh. Nagre-ready. No? Kung ready na ang wife, malapit na, no? So yung secret coming ng Panginoong Hesus, kasi walang nakakaalam eh, kaya secret eh. Even the Son don't know it eh. No, except the Father. Talagang pero nyo, masikreto rin yung Father, ano? Yung Father lang ang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, kahit yung Panginoong Hesus, di ba? Hindi, kahit si Jesus Christ, hindi niya alam. No? Ang sabi ng Biblia, walang nakakaalam. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven. Sabi niya, kahit na yung Son, but my Father only, sabi ni Jesus Christ. Wala, kahit angel, kahit na yung Son, kundi yung Ama lang ang nakakaalam. No? Pero alam natin may rapture. Alam natin may secret coming ang Panginoon, no? Na ang kukunin niya yung mga sumunod sa Kanya. No? Sabi niya, konti talaga eh. Wala tayong magagawa. Kasi ipinapakita ng Diyos, sa Old Testament, hindi siya nakikita, nagsasalita lang siya, nagsusugo siya ng propeta. Sa New Testament, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak at nangaral ang kanyang bugtong na anak. At sa atin, hindi tayo pinabayaan, sabi niya, yung Espiritu Santo, susuguin ko sa inyo, sabi niya, upang siya ang magturo at magpaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Malaking problema nila. Nandoon na ang Panginoong Hesus, hindi nila nakikilala si Jesus Christ. No? Nandoon na si John the Baptist, hindi pa nila nakikilala si John the Baptist. Ang sabi nila kay Jesus Christ, no? Anong sabi nila tungkol sa anak ng tao, sa kanya, kay Jesus Christ? Sabi nila, ikaw daw si Prophet Jeremiah, ikaw yung dami nilang sinasabi, no? Ang sabi, at sinabi ng ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ganon yung sinasabi nila kay Jesus, hindi nila makilala. So, ganon din ang mga tao ngayon, hindi nila makilala ng lubos
si Jesus Christ, nandoon na siya. At si John the Baptist, nandoon na rin, yung Elias, hindi nila alam. Pinatay na si Elias, si John the Baptist, hindi pa nila alam. Tingnan niyo kung gaano ka-ignorante ang mga tao. At noon, walang television, walang radyo, no? Mouth to ear lang ang yung mga message, no? Tapos sasabihin lang nung nakarinig. Ngayon hindi. May radyo, may internet, mayroong television. Ang daming pwede ngayon na para marating ng salita ng Diyos ang mga tao. Minsan nga narinig na ng tao, ayaw no? Oh. Nandoon na, hindi nila napansin, nawala, umalis na sa Shin. Si Elias, hindi pa nila alam. Kahit yung mga alagad, nagtataka Hindi ba dapat dumating muna si Elias, sabi niya? Dumating na si Elias, sabi ni Jesus Christ. At ginawa na yung gusto nilang gawin sa kanya. Pinatay na siya. Doon lang nila nalaman na, si John the Baptist yung sinasabi niya. Wala na si John the Baptist. No? Wala na si Jesus Christ. Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ngayon. Hindi pa nila nare-recognize si Jesus. No? And then they call them Christians. They call themselves Christians because they believe Jesus Christ. Hindi nila alam. Naparito ka sa balumbon ng aklat na ito, sabi ni Jesus. At hindi nila tinatanggap si Jesus sa balumbon ng aklat na ito. Tapos sasabihin, born again sila. Tapos sasabihin, message believer sila. But the Bible, the Holy Spirit will tell them who they are. Kahit sino sa atin, sasabihin ng Biblia kung sino tayo. Kaya, hindi ko muna kaupo tayo ngayon. Basta ako, kasama na ako dyan. Tingnan natin yung sarili natin. No? Don't consult your elders, your pastor na, Brad, ligtas na ba ako? Ikaw yung, alam mo, ikaw yung sa sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo. No? Hindi yung tao yung nagliligtas. At kapag meron kayong gustong malaman, no? Kapag nagkonsulta kayo, nagkonsulta sa iisa, natural yung sasabihin niyan kung ano yung turo niya, kung ano yung kinalalagyan. Pagka kumonsulta tayo sa isang tao, ilagay muna natin sa tao. Ilagay natin sa mga doktor. Kumonsulta ka, napilayan ka. Ngayon, kumonsulta ka sa ophthalmologist. Dok, sabi, doktor siya ng mata Napilay ako sabi niya, pakitingnan mo nga yung mga mata ko. Natural sa orthopedic ka, magkukonsulta, di ba? Alam nga naman, baka katulad dun sa yung doktor dito sa amin sa Air Force, nung unang panahon, no? Masakit yung tuhod niya, meron siyang arthritis, no? Nung pumunta sa clinic, binigyan siya eye drop. Anong sabi ng doktor? This is the only available medicine. Take it. Sabi, hindi nga yung mata ko yung tuhod. Nahirapan ako lumakad. No, take, this is the only available medicine. Hindi naman mata yung may problema yung tuhod. Tingnan ninyo, kung mali yung doktor na hindi na kailangan i-diagnose. Sige, diagnose ka na lang ng diagnose. Kailangan kahit sa pagda-diagnose ng sakit, alam mo kung ano. Alam mo kung kanino kang doktor pupunta. Kung kanino ka kukonsulta. Di ba? May sakit yung bata. Pumunta ka sa pediatrician. Di ba? Sa pedia. Pupunta ka doon sa ooperahin yung puso mo. So, mali. Pagka meron kang gustong malaman ng kaligtasan mo sa Biblia, kumonsulta ka sa salita ng Diyos. Huwag kang kumonsulta sa pare. Huwag kang kumonsulta sa mga pastor. Kumonsulta ka sa salita ng Diyos. At tingnan mo,
itest mo ngayon yung espiritu ng nagtuturo kung ito ay doktor ng Diyos. Eh baka hindi doktor ng Diyos, doktor ng relihiyon, ang ituturo niya sa iyo, ipiprescribe niya sa iyo, no, bibigyan ka niya ng prescription, yung prescription ng religion. No? Hindi, Father, Son, Holy Ghost yan. Yun ang prescription. Ang bautismo talaga, Father, Son, Holy Ghost. Yan ang prescription eh. Yan ang doktrina eh. O, kumonsulta ka kay Dr. Peter. O, kumonsulta ka sa tamang doktor. No? O, Dr. Peter, paano po ba ako maliligtas at mapapatawad yung kasalanan ko? O, si Dr. Peter, alam niya ngayon, kailangan mo ganito. Sabi niya, sige, gawin mo ito sabi niya, magsisi ka, magpabautismo ka, ito yung prescription, sabi niya. Di ba? This is a spiritual sickness. At yung mga yun ay natural sicknesses na dapat pumunta tayo doon sa tamang doktor, kung sino doktor ang titingin sa atin. Pumunta kayo kay Specialist Peter, sa mga apostol, mga specialist tayo sa kaligtasan. Huwag kayong pumunta kay Father, huwag kayong pumunta kay Mother, huwag kayong pumunta kay sa sinumang tao na ang pinag-aralan niya, ang pinag-aralan ng tao galing sa School of Theology. Natural yung ituturo niya doon, yung prescription niya, ganun. Hindi kanya may dadiagnose ng tama. So yung wrong diagnostic, kung i-diagnose mo yung tao, maaari mong mapatay kung mali yung ibibigay mong medicine. No? So kailangan tama yung medicine na ibibigay mo. I-diagnose mo siya, bakit ka ganito? Titingnan mo yung history ng ano niya. Kailangan mo ito. Kailangan natin, you repent and be baptized. Every one of you. In the name of the Lord Jesus Christ. Magagamot ngayon yung sakit mo na hindi ka maliligtas, yung mga kasalanan mo, aalisin. Ayaw mo ba yun? Tama yung prescription. Tama yung gamot na ibibigay. Hindi mo bibigyan ng eye drop. Tuhod yung masakit, eye drop yung ibibigay. Anong ginawa? Tinanggal sa trabaho. Tatanggalin din ng Diyos yung mga yan pagdating ng araw. No? Darating yung araw, tatanggalin din ng Diyos ang mga ganyan. Kasi hindi sumusunod. I'm sorry, parang hindi gatas yung mga pagkain natin ngayon, ano? May halong karne. Ano? Parang masakit kung minsan. Ang hirap i-digest, ang hirap lunukin. Pero anong gagawin natin, mga kapatid? Sige, umupo lang kayo dyan, makinig lang kayo dyan. Basta dyan lang kayo, kahit tulog-tulogin ninyo yung gawain, okay lang. Magsandal-sandal kayo dyan, mag-relax kayo. No? Ganun ba ituturo natin? Paano maliligtas yung tao? Kaligtasan at halos wala ng time. No? Baka mag-rapture. Paano kung mag-rapture mamaya? Maganda. Praise God. Kung mag-rapture mamaya, I'm sorry naman doon sa mga hindi ayaw. But we cannot do anything. It's God who has chosen. Ang bawat isa sa atin, ang Diyos ang pumili. Kung hindi pinili ng Diyos, you cannot do anything. So it is a matter of choosing. Kung ang Diyos siya ay inamili, mamili ka rin naman. Binibigyan ka rin ng karapatan ng Diyos na mamili. Nag-introduce yung Diyos ng kaligtasan at ng kaparusahan. Mamili ka. Mamili ka, parusa o kaligtasan. Pero yung tao, dahil hindi pa hinahataw, hindi nararamdaman yung hapdi, okay lang. Kasi, pero deep inside, ang pinipili, yung parusa. Kasi hindi pa naman nararamdaman eh. Pag dumating na ngayon yung baha, katulad ng kay Noah, mangungunyapit sila dun sa daong. Gustong pumasok doon sa daong. Sarado na. Sarado na yung arka. Wala na chance para pumasok. No? Maiiwan na. So, ganun ang nangyayari sa time na ito, mga kapatid. Ang tao, mas pinipiling maging ignorante
na hindi tanggapin yung tama. No? May narinig nga ako dun sa nangyari rin ito. Dahil dun sa respect. Ano, kung magre-render ka ng respect, unahin mo nang irespeto yung Diyos. No? And then, sumunod yung tao na irespeto. Nirespeto mo yung tao, hindi mo nirespeto yung sinabi ng Diyos, sinong gusto mong matuwa, yung tao o yung Diyos? No? Ang sabi nga, hindi, kaya kami sumama kay, dahil nakakahiya naman. Kasi, may utang na loob pa naman ako sa kanya eh. Sabi niya, nung papunta ako dito, doon ako tumira sa bahay nila. Dahil ginawa yung ganun, kahit mali na yung sinunod ng isa, sumama pa rin. Kasi dahil doon sa respeto at utang na loob. Aba, hindi masama yung magkaroon tayo ng utang na loob. Ang utang na loob hindi dapat kalimutan. Pero ang utang na loob sa Diyos, huwag mong kakalimutan. Binili ka sa buhay ng Diyos. Pagkatapos, mas hinonor mo yung sa tao, yung utang na loob mo sa tao kaysa utang na loob mo sa Diyos. Dugo ng Panginoong Hesus, yung naibubo sa krus ng Kalbaryo, hindi mo man tinanaw na utang na loob yun. Tapos sasabihin mo na Kristiyano ka. Hindi ba mga kapatid na nakakahiya sa Diyos yun? Pag sinunod mo yung sinabi ng Panginoon, yung utang na loob natin sa Diyos, dahil sa pinili niya tayo at iniligtas tayo, hinugasan tayo sa dugo ng Panginoong Hesukristo, madali mong sundin yung utang na loob sa tao. Paano mo ngayon tutuparin yung utang na loob sa tao? Pray for their souls. Ipanalangin ninyo yung kanilang mga kaluluwa, i-share ninyo ang kaligtasan sa kanila. Yun ang pambayad ng utang na loob. Kasi gusto mo maligtas silang lahat. Wala kang gustong maiwan na tao. No? Yun ang layunin ng pangangaral. Hindi yung after this, sabi niya, nasa portion na po tayo ng pagbibigay ng ikapo at pagbibigay ng kaloob. Ay, salamat. Sabi ngayon nung malapit na naman, sabi niya. Pagkatapos ng gawain, pupunta na sa likod. Kukunin na yung mga lahat ng ikapo doon. Binayaran nyo pa yung pakikinig nyo. Wala nga ang bayad dapat eh. Tapos magbabayad ka ng ganun. Tapos hindi ka paligtas. Ang laki naman. Doble-doble naman yung nangyari sa iyo. Hindi ka na nga naligtas, nagbayad ka pa. Yung walang bayad, naligtas ka, hindi totoo siguro yun. Sabi niya, bakit walang bayad? Hindi ba nangyayari yan, mga kapatid? Oo. Siguro hindi original yan kasi sabi niya, bakit naman walang bayad? Libre. Mura. Meron nga ganun eh, di ba? Kapag mura, siguro hindi original to kasi mura eh. Sabi. Pero pag mahal, kahit na hindi original to kasi mahal eh. Sabi. Tingnan niyo yung mga tao kung paano nadadaya yung mga tao, no? Wala nang higit pang original dito. Sa sinabi ng ito talaga ang original. Ito. See? Lahat ng wala dito, hindi original yan. Imitation yan. Kaya kapag may nagbautismo ng Father, Son, Holy Ghost, no? Walang binautismo sa Biblia, hindi original yan. No? Tingnan niyo mga kapatid kung paano ikinukumpara, no? Tingnan niyo kung ito ba totoo o hindi. No? Talagang nasa kaibuturan tayo ng confusion sa mundo. Ang mga tao nagkakagulo-gulo. Kaya sabi nila, nagkakaroon ng paghiwa-hiwalay kahit yung sambahayan sa pananampalataya. Bakit? Meron kasing iniligtas sa isang sambahayan, merong hindi. Wala tayong magagawa eh. Nung kay Lot, yung manugang niya at anak niya na doon sa Sodom, hindi naiwan eh. Hindi sila kailangang lumabas eh. Wala tayong magagawa doon. Ang pagsikapan natin ngayon, kung pinili tayo, no? Pagsikapan natin yung ating mga tinanggap sa Panginoong Hesukristo. No?
sabihin natin, katulad ng kina Peter, no? Saan kami pupunta? Ikaw yung may mga salita ng buhay na walang hanggan. O si Jesus lang naman ang nagsalita ng mga buhay na walang hanggan eh. Anong itinayo ni Jesus? Religion? Walang relihiyon na itinayo si Jesus. Yung sinabi niya, upon this rock, I will build my church and the gates of hell. Yung gates ng hell. Ba, ibig sabihin, marami yung gates ng hell. And the gates of hell shall not prevail against it. Kanino? Doon sa church na itinayo ng Panginoon. The church upon the rock. And the Lord Jesus Christ, He is the rock. No, siyang salita. So, kailangan nakatayo ang pananampalataya, ang church, sa salita ng Diyos. Hindi sa turo ng relihiyon, hindi sa turo ng tao. So, yun dun lamang maliligtas. Pero bakit tayo nagtsitsaga ng ganito? 11:30. Matagal pa kaya yung ni Brother Boy, sabi. Nangangawit na ako, sabi niya. Kailangan, nagugutom na ako, sabi. Baka magtagal pa ito, sabi. Tagal-tagal naman, sabi. Naiinip, no? Sana mainip tayo sa rapture. Na, Panginoon, kailan ka po babalik? Hirap-hirap dito sa mundo. Hirap-hirap makipagtrabaho. Ang lahat dito, walang katiyakan. Isa lang ang katiyakan, yung sa Diyos. No? So mga kapatid, many are called, but few are chosen. No? You are a chosen generation. A peculiar people of priesthood of God. No? Tayo ay pinili ng Diyos. Mga kapatid, pasalamatan ninyo yung Diyos sa pagkakapili niyang yun sa inyo. Purihin natin lagi yung Diyos sa ginawa niyang ito sa atin. Sapagkat hindi lahat ng tao binigyan ng ganito kung paano tatanggapin ng tao ang Panginoong Hesukristo sa puso niya. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, ipamuhay natin ang mga sinabi niya sa atin, na tayo nga ay royal priesthood, a chosen generation, a peculiar people, no? Kakaiba tayong kakaiba. Mukhang hindi kayo totoo. Pero kayo ang totoo. No? Paradox tayo eh. Parang hindi totoo. Ang konti-konti, kayo ang totoo. Iyan ang sinabi ng Panginoon. Yung few lang, sabi niya, yung few, pagka dumami, magtaka na kayo. So mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos, you are one. You are one. You are one in a million. No? Praise God. God bless you, brothers and sisters. Magsitayo muna tayo ng lahat. Si Brother Philip ang magko-closing prayer. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, ano pong hindi po kayang masayod ang kagalakan sa aming mga puso sa ipinakita mo sa amin, sa ipinaunawa mo sa amin. Napaka-privilege namin, o Ama, napakapalad namin na mga pinili mo na makaunawa at tumanggap ng iyong mga banal na salita. Marami pong nag-aaral sa iyong mga banal na salita, kung saan-saan sila kumukuha at nagsisikap ang marami na mapag-aralan ang mga banal mong salita, o Ama, hanggang sa napalayo ang mga tao, o Diyos. Subalit, salamat po, o Ama, meron kang isang maliit na grupo na nananampalataya at sumusunod sa iyong mga banal na salita. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa mga kapatid ko pong ito, sa lahat ng tumatanggap ng mga mensahe mo na ayon sa iyong mga banal na salita, ayon sa iyong kalooban. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng mga kapatid kong ito, O Ama. Ingatan mo po silang lahat, saan man sila tumungo, sa mga hanap buhay nila, saan man sa lugar ng mundong ito, O Ama. Lagi mo po silang ingatan. Ang pangako mo na, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Salamat po, O Diyos, yun po ang aming sinasampalatayanan. Ingatan mo po kaming lahat, panghawakan mo po kami, O Ama. Panghawakan mo po ang church na ito, ang bahay-sambahan na ito, ang pagtitipon namin, ang pagsisharing namin, O Ama. Salamat po sa mga kapahayagan na kaloob sa amin. Isa pong simpleng mensahe na malaman, O Diyos, ang ibinigay mo sa amin na makita namin kung sino kami sa iyong harapan, O Ama. Salamat po, O Diyos,
Sa iyo lamang po ang lahat ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, kapurihan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless.